Nagsisimula ang pelikula sa mga espesyalista na humahawak ng isang mapanganib na hindi sumabog na bomba, ang ANM 644, sa isang pinaghihigpitang site. Si Jo In Chang, isa sa mga espesyalista, ay naguguluhan habang ang kanyang kasamahan ay nagtatrabaho para ma-defuse ang bomba. Si In Chang ay sumusulat sa buhangin, sinusubukang alalahanin ang isang bagay na nakalimutan niya. Samantala, sa isang ospital sa Seoul, ang buntis na asawa ni In Chang, si Ji Yong, ay nagpapa-check up. Tinanong niya ang doktor tungkol sa kasarian ng sanggol, ngunit kapag tinawagan siya ni In Chang, na na-stuck sa trapiko, iniinis niya ito at hindi sinabi sa kanya kung ano ang kasarian ng sanggol. Biglang nag-flash sa malaking screen ang balita tungkol sa isang lindol na sumisira sa isang sentro ng kultura sa North Korea. Habang lumilipat ang broadcast sa emergency alert para sa aftershock mula sa 7.8 magnitude na lindol, nagsimulang manginig ang bote ng tubig ni In Chang, at isang malakas na lindol ang tumama. Nagmamadali at nag-aalala tungkol sa kanyang asawa, sinubukan niyang magmaneho sa kaguluhan, ngunit bumangga ang kanyang sasakyan. Nasaksihan niya ang pagbagsak ng mga gusali sa paligid niya, at tumakbo para sa kaligtasan. Ang mga balita ay nag-ulat na ang Mount Baekdo, sa hangganan ng China-North Korea, ay sumabog na may magnitude na 8. Nagpapadala ang gobyerno ng China ng mga tropa, at pinalikas ng US ang mga mamamayan nito. Si Profesor Jang Bong-rae, na kilala bilang Robert, ay naghahanda na umalis patungong US nang si John Yuk-yong, ang Senior Secretary ng Pangulo, ay humingi ng tulong sa pagsabog, dahil sa kanyang pananaliksik sa Mount Baekdo. Sa simula ay nag-aatubili, pumayag si Robert na tumulong pagkatapos marinig ang mga banta. Sa isang mahalagang pulong, tinalakay ng mga opisyal ang 4 na silid ng magma sa ilalim ng Baekdo. Ang isa ay sumabog na, at ang natitira ay nasa panganib. Ang unang 2 pagsabog ay inaasahang medyo hindi mapanganib, ngunit ang huling pagsabog ay maaaring sumisira sa 48% ng Korean Peninsula. Iminumungkahi ni Robert na maglagay ng 600 kiloton na pagsabog upang mapawi ang presyon sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa lupa, ngunit ang kanyang plano na gumamit ng nuclear fission ay tinutulan ng nakararami. Sa opisina ng Pangulo, si Robert ay nababalisa, at nagpapayo na maghintay para sa kalamidad na lumipas, sa halip na gamitin ang kanyang plano, na maaaring magdulot ng higit pang pagkawasak. Hindi siya pinansin ng Pangulo, at inutusan si John Yuk-yong na gumamit ng nuclear weapon sa anumang paraan kung kinakailangan. Samantala, nasa kotse si In Chang kasama ang isang koronel, na nagbigay sa kanya ng bagong misyon at sinabihan siyang mag-ulat kaagad sa base. Sinubukan niyang tumanggi dahil malapit na siyang ma-discharge, ngunit nag-aalok ang koronel na ilagay siya at si Ji Yong sa listahan ng paglikas sa US. Sumang-ayon si In Chang, na gustong panatilihing ligtas ang kanyang pamilya. Kalaunan sa gabi, sinabi ni In Chang kay Ji Yong ang tungkol sa misyon, ngunit iniwan ang mga detalye upang maiwasang mag-alala sa kanya. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanilang tagpuan, at pagkatapos niyang makumplito ang kanyang misyon, pupunta sila sa daungan ng Incheon upang lisanin ang Korea. Nangako siyang matatapos kaagad at makakarating siya doon sa tamang oras. Kinabukasan sa base, dumalo si In Chang sa isang mission briefing tungkol sa natitirang 6 na ICBM ng North Korea at si Lee Jun-pyong, isang North Korean informant na ngayon ay nakakulong. Si In Chang ay ginawang kapitan ng technical team, na responsable sa paghawak ng uranium at mga detonator. Habang lumilipad ang 2 mission team sa North Korea, sumasabog ang eroplano ng Alpha 1 dahil sa mga isyu sa timbang at taas. Ang eroplano ng technical team ay hindi rin gumagana, na humahantong sa kanila na gumamit ng parachute. Dumating si In Chang malapit sa lugar ng pag-crash ng Alpha 1, kung saan inutusan siya ni General Choi na kunin ang isang itim na bag na may mapa at GPS tracker. Nalaman ni In Chang na hindi nakaligtas ang Alpha 1 team. Nang walang backup, ang pagligtas kay Jun-pyong at pagkuha sa nuclear weapon ay naging trabaho ng technical team. Pagdating sa detention center, nakita ni In Chang ang kaguluhan. Ang mga tauhan ng seguridad ay napatay sa isang kaguluhan, at karamihan sa mga bilanggo ay nakatakas, na iwan si Lee Jun-pyong na mag-isa. Sa paghihinali na maaaring double agent si Jun-pyong, sinundan ng team ang GPS tracker para mahanap siya. Kinukutya sila ni Jun-pyong, at inutusan ni In Chang ang kinakabahan na si Kim na buksan ang pinto. Pagkatapos ipaliwanag ang misyon kay Jun-pyong, hinayaan siya ni In Chang na maligo. Ginupit ni Jun-pyong ang kanyang buhok, inalis ang GPS tracker, at nakita ang litrato ng sanggol ni In Chang at Ji Yong sa wallet ni In Chang.
Natuklasan din niya ang isang mapa ng mga minahan, pinunit ito, at kinakain. Habang naglalakbay sila, nadaanan nila ang isang gumuhong estatwa ng pinuno ng North Korea. Nagkomento si Junpyong sa pakiramdam na nagkasala siya dahil sa rebulto. Napagtanto ni In Chang na nawawala ang kanyang wallet at tinanong si Junpyong tungkol dito. Ibinalik ni Junpyong ang wallet, nagbibiro tungkol sa pagkain ng mapa. Nagalit si Tae-sik, sinuntok si Junpyong, na ikinatawa nito. Sa isang nakaharang na lagusan, sinabi ni Junpyong na kailangan niyang gumamit ng banyo. Habang kinukuha ni Tae-sik ang sigarilyong ibinato ni Junpyong, tinanggal ni Junpyong ang kanyang mga posas at pinatulog niya si Tae-sik. Nag-alala si In Chang, nakitang nasugatan si Tae-sik, at natuklasang iniwan ni Junpyong ang tracker kay Tae-sik para iligaw sila. Hinahanap ng technical team si Junpyong, na nakauwi na sa kanyang naghihingalong asawa. Tinanong niya siya tungkol sa kanilang anak na babae, at dahil galit siya sa kanyang pagtataksil, kaya nagpaputok siya ng baril sa tabi ng kanyang ulo. Narating ng technical team ang gumuhong estatwa at naalala ang komento ni Junpyong. Sinusuri nila ang mga kalapit na apartment at nakarinig sila ng putok ng baril. Nakita nila si Junpyong na may dalang baril, at inutusan siya ni In Chang na ihulog ito. Si Junpyong ay sumunod, at si Nam, isang subordinate, ay pinusesan siya. Sila ay tumungo sa isang machinery complex, kung saan ang 6 na ICBM ay dapat na naruroon. Kinukutya ni Junpyong ang plano ni In Chang at inihayag na ang pabrika na kanilang kinaroroonan ay isang pangaakit lamang, ang tunay na pabrika ay nasa ilalim ng lupa. Iminumungkahi niya na patayin ang generator at gumamit ng night vision goggles upang maiwasan ang pagtuklas. Kasunod ng payo, ang koponan ay nahati. Pinapatay ng isang grupo ang generator, habang ang isa ay tumungo sa basement 2. Sa panahon ng labanan, naghagis ng granada si Tae-sik sa harap ng generator, na naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa basement 2, ngunit ang basement 1 ay nananatiling may ilaw. Si In Chang at Junpyong ay na-corner ng mga sundalo ng North Korean. Humingi ng baril si Junpyong, at inabot sa kanya ni In Chang ang isang baril na may bala na goma. Binaril niya si In Chang at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili sa mga sundalo. Habang sinusuri ng isang sundalo si In Chang, ginugulat sila ni Junpyong at inatake sila. Ang technical team ay muling nagsasama-sama sa loob ng isang lalagyan, na inihayag ni Junpyong bilang isang lihim na elevator. Dinadala sila pababa sa totoong pabrika, kung saan matatagpuan nila ang 6 na ICBM. Itinali nila si Junpyong sa isang metal bar, at nagsuot ng safety gear para tanggalin ang mga warheads mula sa propellant. Pinaghihiwalay nila ang casing ng uranium, kumukuha ng mga radioactive reading, at inilalagay ang mga core sa detonator. Sa panahon nito, nangyayari ang pangalawang pagsabog. Kinukuha nila ang 5 core, ngunit ang panghuli ay nananatiling natigil sa isang warhead. Nagpasya si In Chang na basagin ang warhead para makuha ang core. Samantala, nakatakas si Junpyong nang magsimulang magsara ang mga tarangkahan, at hinarangan niya ang tarangkahan bago umalis na napagtanto ng koponan na wala na siya. Sa labas, tumatawag siya sa telepono, tumatanggap ng mga utos na kunin ang detonator at magdala ng technician upang i-disassemble ito. Bumalik siya upang iligtas ang technical team na nakulong sa ibaba. Samantala, gumuho ang isang dam, na nagdulot ng tsunami sa Seoul. Si Ji-yong, na patungo sa tagpuan, ay nakatagpo ng tsunami, ngunit nakaligtas. Ang technical team at si Junpyong ay ligtas na nakatakas sa gumuhong pabrika. Si In Chang ay nagulat sa general na matagumpay nilang nakuha ang mga core ng warhead. Nahanap ni Yukyong si Robert, na nagtatago sa ilalim ng kanyang mesa kasama ang kanyang laptop. Ipinaliwanag ni Robert na ang kanilang mga pagtatansya ng pagsabog ay hindi tama dahil 80% ng deposito sa ikapitong minahan ay iron ore na ginagawang mas mabilis ang pagsabog kaysa sa inaasahan. Iminumungkahi niya na ang pagpindot sa isang mahinang punto sa ikapitong minahan ay maaaring huminto sa huling pagsabog. Habang isinasakay ng technical team ang detonator sa kanilang sasakyan, binyantaan ni In Chang si Junpyong na kumuha ng mapa para makaalis sila. Biglang nakita ni Junpyong ang isang laser na nakatutok sa kanila, at hinihila niya pababa si In Chang, habang nagsimulang magpaputok ang mga kaaway. Nagtago ang team at gumanti ng putok, ngunit isa-isang tinamaan ang technical team. Napagtanto ni Junpyong na may mga heat detector ang mga kaaway. Binigyan ni In Chang si Junpyong ng baril at nagmaneho ng truck patungo sa mga kalaban, sinasaksak ang tangke ng gas upang lumikha ng diversion.
Sumabog ang truck habang sinusuri ni Junpyong ang lahat. Binaril ni Sergeant Min ang tangke ng gas ng truck pagkatapos tumalon si In Chang, na nag-utos na umatras ng mapagtanto niyang mga Amerikano ang mga kalaban. Natagpuan niya ang isa sa mga sundalo sa lupa, nalilito ng matuklasan na sila ay mga Amerikano. Tumalon si In Chang sa sasakyan ni Junpyong ngunit di nagtagal ay sinunggaban niya ito. Ang mga Amerikano, na inalertuhan ng South Korean mission, ay pinipigilan sila dahil sa isang paglabag sa alyansa ng US. Kinukuha ng mga sundalong Amerikano ang technical team, ngunit napansin nila na nawawala ang uranium at ang kapitan, at sinimulan silang hanapin. Samantala, pinalaya ni In Chang ang kanyang sarili mula sa pagkakatali habang si Junpyong ay umalis. Sa pagbabalik ni Junpyong, biglang pinaandar ni In Chang ang sasakyan, dahilan para muntik nang mahulog si Junpyong. Nag-away sila, at ang kotse ay lumiko patungo sa isang bangin, bago bumagsak sa isang sanga ng puno. Gumapang si In Chang palayo, ngunit hinawakan siya ni Junpyong. Pareho silang nawalan ng malay matapos makipagpunyagi sa taser gun. Sa evacuation meeting point, dumating si Ji Yong habang umaalis ang mga boss at nakasakay sa isa pagkatapos makilala bilang asawa ni In Chang. Nakilala niya si Robert na aalis dahil sa pagkabigo niya sa gobyerno ng South Korea. Sa daungan, pinigilan si Ji Yong na sumakay sa barko dahil sa kawalan niya ng US citizenship. Bumalik sa Hilaga, naglalakad sina In Chang at Junpyong patungo sa Bochien, malapit sa Baekdu Mountain, dala ang detonator. Huminto sila sa isang tindahan, at nang maglaon, dumating si Sergeant Min at isang sugatang si Tae-sik na may dalang boss. Iniiwasan nila ang mga Amerikano, at ang ikatlong pagsabog ay sumisira sa tulay, na pumipigil sa mga Amerikano na sundan pa sila. Samantala, sa daungan naman ay nagpapanik na ang mga tao. Pinoprotektahan ni Robert si Ji Yong at nagpas siyang tumulong na pigilan ang huling pagsabog. Tinawagan niya si Yukyong at hiniling sa kanya na magnakaw ng mga dokumento sa militar. Nakuha ni Yukyong ang mga dokumento ngunit pinigilan siya ng mga Amerikano. Ipinadala ng Pangulo ang kanyang mga tauhan upang tulungan siya, at kalaunan ay nakita niya sina Robert at Jiyong. Sinusubukan nilang makipag-ugnayan kay In Chang. Nagulat si In Chang nang malaman na kasama ni Jiyong sina Yukyong at Robert, at naging emosyonal siya nang malaman na nasa North Korea ang kanyang asawa. Sinabihan nina Robert at Yukyong si In Chang na pumunta sa ikapitong minahan, na agad na binago ang kanyang direksyon. Si Junpyong, na nagpas siyang umalis sa uranium kasama si In Chang upang makumplito ang misyon, ay dumating sa Bochien at nakita ang kanyang na-trauma na anak na babae. Dumating ang mga Chinese gangster, na naghihintay sa uranium, at binaril si Junpyong nang malaman nilang wala sa kanya ang uranium. Dumating din ang mga Amerikano at nakikipagpalitan ng putok sa mga inchik. Dumating si In Chang at itinigil ang putok. Habang natuklasan ng mga inchik at Amerikano na naka-activate ang timer ng detonator, napagtanto nilang walang paraan upang pigilan ito, at tumakas. Inutusan ni In Chang si Sergeant Min na dalhin si Tae-sik sa ospital, at isama ang anak ni Junpyong. Nagpaalam si Junpyong sa kanyang anak bago umalis kasama si In Chang upang magtungo sa ikapitong minahan. Nakipag-ugnayan si In Chang kay Jiyong, na naramdaman ang panganib, ay nagmakaawa sa kanya na bumalik. Tinapos niya ang tawag, at sinabi niya kina Yukyong at Robert na manganganak na siya. Isinugod nila siya sa ospital nang pumutok ang bulkan. Sina In Chang at Junpyong ay dumating sa minahan at pinutol ang mga cable ng elevator para mas madali silang makarating sa ilalim. Sinabi ni Junpyong kay In Chang na humanap ng isa pang lubad at isinara ang elevator para hindi siya makalabas. Hiniling sa kanya ni Junpyong na alagaan ang kanyang anak bago hayaang mahulog ang elevator. Mahina mula sa pagkahulog, nagpupumilit si Junpyong na itulak ang detonator palapit sa LA-24, ang mahinang lugar sa minahan. Si In Chang, nawasak, nagmaneho palayo mula sa Mountain Baekdu. Ang detonator ay sumabog at matagumpay na napigilan ang pagsabog mula sa pagsira sa Korea. Parehong nagdiriwang ang North at South Korea. Makalipas ang isang taon, 74% na ang nakumpleto sa muling pagtatayo ng Seoul, Korea. Si Robert ay bumalik mula sa US, ngayon ay nakakaramdam ng kalakip sa kanyang sariling bayan. Sinalubong siya ni Yukyong. Samantala, inampon ni In Chang ang anak ni Junpyong, at kasama ang anak nila ni Jiyong, naging masayang pamilya sila. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.